Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga mga kapatid, November 15, ayan, 2025. Good morning na po, Sister Vilma, Sister Mau, Sister Harimi, good morning. Hallelujah. Sister Lolita, good morning po. Sa pong pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name today. Bago tayo mag-umpisa, tayo pa yumawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng papurit pagsamba, pagluwalhati. Dahil karapat-dapat po ang Panginoon. Alayan papurit pagsamba. Good morning na po, Sister Angie, Ate Sheikh, good morning. Tunay nga ng Panginoon, He is the way maker, a miracle worker, a promise keeper. Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord. I worship you. Here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. Even when I can see it, you working. Even when I feel it, you working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Yes, Lord. Even when I can see you working, even when I can feel it, you working. Never stop, never stop working. Never stop, you'll never stop working. Thank you, Lord, that you are
my waymaker, Lord, the promise keeper, and light in the darkness. Thank you, Lord God, for the healing touch of the Lord Jesus Christ. We praise you today, Lord. We glorify your name, Lord, today. Once again, Father, Lord, we humble ourselves and we ask for thy forgiveness today, O Lord. Purify your people today. Make us worthy to dwell in your presence, O God. Thank you, Lord. Thank you for thy forgiveness, O God. Thank you for the blood of Jesus. Lord, we lift up to you today, Lord, ang aming gawain, Panginoon, ang Daily Vibrant Word sa umagang ito. Punin niyo po ng pagpapala, Panginoon. Lahat po na makakarinig, maabot po ng aming pong platform na ito, O Diyos, papapala po sa araw na ito. Yes, Father God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Father God, salamat po. Pinupuri ka namin, Lord, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Pinagpalang umaga na po sa bawat isa. Good morning na, Pastor Ani. Ayan. Good morning na po sa mga naka-tune in na, naka-online na, no? Mga kapatid, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Ang ating pong topic ngayong umaga, tayo na po ay magpapatuloy sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Dalayan ko na patuloy tayong i-direct ang ating pong Panginoon sa araw po na ito. Ang ating pong topic is, The Waymaker Never Fails. Yan, gaya po ng ating inawit, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 43, verse 16 to 19. Sabi po ng Panginoon kay Prophet Isaiah, I am the one who cut a path through the mighty ocean. I sent an army to chase you with chariots and horses. Now they lie dead, unable to move. They are like an oil lamp with the flame snuffed out. Forget what happening long ago. Don't think about the past. Ito po yung key verse natin, verse 19. Sabi dito, I am creating something new. There it is. Do you see it? I have put roads in deserts, streams in thirsty land. Yan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoong Hesus. The Waymaker never fails. Sabi po ng Biblia, lahat ng bagay mapaparang sa mundong ito, but the Waymaker, no? But the word of the Lord will remain forever. Our God is not just a way maker. He is the way maker. The one who creates path where there are none. Life sometimes presents situation where it seems like every door is shut and every road is black. It's such moment we must remember that God specializes in making a new way, a fresh start, even though sa tingin ng tao ay napaka-imposible. Napatunayan naman natin from Genesis to Revelation, we see the consistent truth. God has never failed and will never fail even to this very moment. Kumbaga sa tao, yung track record ng Panginoon hindi nagmamaliw. Yung kanyang deliverance, perfect. Yung kanyang breakthrough, yung kanyang provision, reveals a God who are faithful and dependable and consistent. Diba? Kaya pag sinabi pong waymaker, from the Greek word hudos-kanyo, it means to make or to do a right path.
Minsan ba natanong natin sa ating sarili, bakit parang nagkakasunod-sunod yung kaganapan sa ating bansa? Sabi nga ng mga commentaries, ang bansang Pilipinas ngayon ay nasa mata ng mga disaster. Yan. Itong taong 2025, napakarami pong nangyari sa ating pong bansang Pilipinas. Kaya sinabi nga nila, ang Pilipinas po ngayon ay sa po yung eye of the disaster ngayon sa panahon na ito. Titingnan natin yung mga nakaraang lindol, bagyo, no? Nung akin pong ni-research, almost 300 plus pala yung mga namatay. At marami pong mga casualties na nangyari po, mga kapatid. At hindi lamang po mga tao yung nawala, at marami din pong mga ari-arian ang nawasak. Minsan, nagtataka tayo, bakit ito nangyayari? Oo. Minsan pa nga, may mga, may mga, tawag nito, hinaing tayo. Isip natin kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung mga pinagpapala, at kung sino pa yung mga corrupt, sila yung nanagana. Yung tapat na naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa tama, para bagang tahimik, no, ang ating pong Panginoon. Tanda natin, sabi nga nating inawit, He is working behind the scene. Kumikilos po ang Panginoon na hindi natin alam, hindi natin nararamdaman, pero kumikilos siya. Diba? There are seasons when life feels like a wilderness. Gaya nga po, itong panahon na ito, nasa season po tayo ng prone ang Pilipinas, or nasa eye tayo ng mga disasters o calamities. Minsan, tuyot, dry, confusing, parang nagtatanong tayo sa Panginoon, bakit kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung nananagana, and overwhelming. At ba't ang kailangan lang po natin ay manalangin. But nothing to seems to move, you wait, but doors remain closed. Yet, in the silence and stillness, God is working in ways you cannot see. Through our prayer. Malaki po ang contribution ng mga quote-unquote Christian o born-again Christian sa ganitong mga pagkakataon. Kailangan natin yung sama-samang manalangin. Idulog sa Panginoon. There is power in prayer. Tandaan natin, mga kapatid. Kaya nga yung prayer is a backbone of the church. Dapat nangingibabaw yung pagluhod natin sa Panginoon. Kaya nga tinawag siyang Hudos Kanyo, Waymaker. Tinawag po natin ang Panginoon. Not because the path is always clear, but because He create paths where none exist. Siya po yung bumubuo o gumagawa ng mga daan, ng mga bagay na minsan hindi natin kayang arukin. Pero at the bottom line, mga kapatid, He is working and working and working and working. Kaya kung titingnan natin kung gaano po pinagpala po ang ating bansang Pilipinas. Dahil sa pag-ulan, ito po, langit na po ang nag-initiate. Oo. Dahil sa pag-ulan, bumagyo, nabaha yung maraming lugar, umusbong itong flood control na ito na mga anomalya, no? Corruption, nabunyag. Mga kapatid, could you imagine na sa kapamaraanan ito ng Panginoon, which is matagal na palang nangyayari, tandaan natin, God is a way maker.
When you see a dead end, God sees a doorway. Akala natin wala nang pag-asa. Ito yung laging sinasabi ng maraming mga tao. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Oo, pabagsak na. Hindi po, mga kapatid. Kung titingnan natin na nandun tayo sa dead end, God sees a doorway. Lagi pong may opportunity. May new opportunity. Diba? May new path. May new roads na binubuksan ang Panginoon para ang kanyang mga anak ay hindi manatiling lugmok. Kaya nga, di ba, sa binasa natin sa verse 19, I am creating something new. There is it. Do you see it? Nakikita mo ba? I have put roads in deserts, streams in a thirsty land. Minsan kasi, sarado yung ating isip. Limitado. Nililimitahan tayo ng ating emosyon. Kaya nga, pag ang emotion high, yung devotion natin mababa yan. Kailangan yung devotion mataas para yung emotion mababa. When you see impossibility, God sees opportunity. Di ba? Napakaganda. And when you feel forgotten, God quietly aligning the miracle. He is a miracle worker. A promise keeper. Siya lamang yun. Oo, ang tao nangangako pero napapako. Pero tanging si Jesus ang napako sa krus para matupad ang pangako. 'Di ba? Hindi tayo iniwan ng Panginoon na kahit sa madilim na lugar, no? Laging may kapamaraanan ang Diyos because He is the ultimate, He is the way maker. He never fails. Even from the beginning until the end, mga kapatid. Kaya nga yung mga Israelita, the Israelites stood before the Red Sea with the enemy behind them. They had no strategy, no escape, parang wala na, parang wala tayong pupuntahan. But they had God, merong malaking Diyos, and God made a way through the sea. Not around it. Sometimes God will not remove the situation. He will transform it into the very path of your breakthrough. Kaya nga sabi ni Pastor Remy dati nung devotion nung Friday, kahapon, inaalaw ng Panginoon eh. Oo. Ang mga bagay-bagay para maging matatag tayo. Oo. Para maging mataas yung devotion natin sa Panginoon, hindi yung emotion. Oo, mga kapatid. Ano po ba ang puntos po natin ngayong umaga? Number 1, God works even when you don't feel it. Ang Diyos ay kumikilos na kahit hindi natin nararamdaman. John 5:17. No? Ito po yung God business. My Father is always at His work. No? Kumikilos po ang Panginoon na kahit hindi natin nararamdaman. He is working and working and working behind the scene. Your emotion do not limit God's activity. Kaya nga, di ba? Kapag kulang tayo sa devotion, mga kapatid, ang emotion natin mataas. Oo. Kaya madalas tayong nag-stumble and fall. Kasi nga, mataas yung emotion, yung devotion natin mababa. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na sa umaga pa lamang, ito natin ginagawa, yung devotion natin sa Panginoon, pinapalakas natin yung ating spiritual, pinapakain natin ang salita ng Diyos, yung ating spiritual, di ba? Kasi nga, may battlefield, no? Pag lumabas tayo sa ating bahay, sa battleground, may mga landmine dyan na nakatanim. Oo. Kung wala kang devotion, mababa yung devotion mo, wala kang prayer, di ba? Paano na? Paano natin lalabanan? God works even when you don't feel it. Ano pa yung number 2? God's ways are higher than your ways. Sa Isaiah 55, di ba? Our thoughts is higher than God. His thoughts. What feel like delay may actually be divine preparation. Minsan yung delay,
Hindi agad sinagot ng Panginoon yung prayer natin kasi meron siyang divine preparation. Meron siyang divine revelation sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Meron pong inaayos ang Panginoon sa atin. Bakit hindi niya agad binibigay yung ating pong panalangin? O kaya nga may tatlo tayo dyan na category, di ba? Yes, no, and wait. Di ba? Because God's way is higher than our ways. He is omniscient, omnipotent, omnipresent. And number 3, God specializes in the impossible. Ayo, di ba? Sa Luke chapter 1 verse 37. Kung sa tao napaka-imposible, pero sa ating Panginoon ay posible. Lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Miracles are not hard for God, they are His nature. Kaya nga, di ba? Kapag kalooban ng Diyos, miracle happen. Pag nandun tayo sa God's will, ibinibigay ng Panginoon. Kasi nga, yun po yung nature ng Diyos. He is the miracle worker. He is the promise keeper. He is the light of this world. Di ba? Kung nangailangan ka ng kagalingan, He is the healing God. No? Kung minsan confused ka, di mo alam kung anong gagawin, si Lord nagbibigay ng fresh revelation. He is on the rescue. Mga kapatid, God makes a way in impossible situation. Lagi. Titingnan natin sa Exodus, He brings water out of the rock. Yung kay Moses, He feeds a multitudes supernaturally, di ba? Sa Matthew chapter 14. Yung kay Paul, nung sa Book of Acts, yung nabuksan, yung kulungan, He breaks prison doors for His servants, di ba? At marami pong mga himala ang ginawa ang ating pong Panginoon na minsan hindi natin binibigyan ng importansya. Kasi nakatuon tayo doon sa ating emosyon. Nakabase tayo sa ating nararamdaman. Dapat, sabi po ng Biblia, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Meron pong instruction ng Panginoon para maka-align tayo doon sa Kanyang kalooban. In God's way are not beyond human understanding. Magkaiba po. At maraming mga bagay na inire-reveal ng Panginoon sa ating kapanahunan. Kaya nga ang katotohanan ay talagang lalabas at lalabas yan sa tamang panahon. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang rema, ang siyang nagpalaya sa atin. Ang katotohanan ang siyang magbubukas ng kaisipan ng tao. Hindi po pwede ang kadiliman ang magsaksid. Oo. Kailangan makita ang liwanag ng ating Panginoong Hesus. God's faithfulness is everlasting. Pag sinabing everlasting, eternal, non-stop, unlimited. Diba? Parang bukal yun Hindi nawawala ng tubig. His promise never fails. He keeps His covenant to all generation. Diba? Pinangako yan kay Abraham, Isaac, and Jacob. Hanggang sa kapanahonan natin, yung pangako ng Diyos, yung covenant ng Diyos, ay hindi niya yan binabasag. Tuloy-tuloy. He sustains in every seasons. And He completes what He has starts. Diba? Hindi tulad ng tao nang iiwan sa ere. Diba?
Yun po ang nature ng tao, di ba? Iniiwanan ka na empty-handed, walang kakayanan, pero si Lord, never. Pupunuin niya yung vessels para maging channel tayo sa iba. As an application, number 1, trust beyond what your eyes can see. Kaya nga ito yung faith eh. Faith is the antidote of fear. No? Faith is not seeing the path. Faith is walking with the one who create it. Di ba? Ganun po ang pananampalataya. Na kahit hindi mo nakikita, nananampalataya ka. Na kahit hindi mo naaninag, na convince ka na ang Diyos gumagalaw, kumikilos, na kahit hindi natin nararamdaman. Physically. And number 2, worship while waiting. Ito po ang napakamaganda, mga kapatid. Worship turns fear into confidence and confusion into clarity. There is blessing in waiting. Marami pong mga tao, no, na nagsasayang ng oras. Nung araw po, kapag nag-aantay tayo ng medyo matagal, bawa sa kalsada, no, matagal yung bus, ang tao po nagbabasa ng Biblia. Oo. Kasi nga ang tagal eh. Matagal po yung pagdaan ng bus, kapag naiwanan ka ng first trip. Tagal, no? Ngayon po, ang tao hindi mo na makausap, masyado nang preoccupied, no? Naka-Bluetooth, talagang bound sila doon sa kanilang pinapakinggan o minsan hindi mo na makausap. Kaya, kailangan strategic po yung ating paggawa ngayon ng evangelism, no? Ang hirap po mapasukan, no? Yung first move, no? Kasi ang taon masyado na naka-align doon sa mga ginagawa niya. Ayaw na magpadisturbo. At minsan nga, nabibigla. At para bagang nawala sa ulirat. Kasi nga, bound sila ng mga bagay-bagay. Worship while waiting. Oo, mga kapatid. Kaya nga itong ginagawa natin, no? Itong ating pong daily vibrant word, nag-worship tayo sa Panginoon. Kumakanta tayo, nag-aaral tayo ng salita niya, nagpapalakasan tayo through online. Kasi itong online na ito, nakakarating po sa lahat ng lugar, no? Basta meron kang cellphone, may internet ka, maaabot ka po nitong platform na ito, mga kapatid. Hindi nalilimitahan, hindi kayang limitahan ng sirkumstansya dahil ang salita ng Diyos kailangan nating ipahayag sa buong mundo. Di ba, mga kapatid? And number 3, speak life and surrender to God. Declare God's promises over your situation. Be positive. Think positive. Be proactive sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid, tanda natin na marami pong mga tao ang tumitingin sa atin, no? Kaya nga, speak life. Hindi cursing ang ating bibitawan ng ating mga labi. Pawang pagpapala, speak life. Di ba? Kailangan yung devotion mo sa Panginoon intact. Para yung emotion mo mababa. Yan po yung mga application natin sa araw po na ito. At dalangin ko na marami tayong napulutan ng aral ngayong umaga. Bago man tayo magtrabaho, maging busy yung ating isipan, napuno na po yung ating puso ng kanyang salita. Diba? Ito po magandang ginagawa natin, mga kapatid, no? Kaya wag tayo magsawa, wag din po kayo magsawa, no? Sa pag-share
ng ating pong Daily Vibrant Word, no? Sa ating pong mga kaibigan, kapatid, kakilala, katrabaho, lahat po. Para naman po sila ay makapanood, ng salita ng Diyos. So as a question to consider, are you trusting God timing even when nothing seems to be happening? Are you trusting God's timing even when nothing seems to be happening? Kaya nga, ang born again Christian, to believe is to see. Hindi to see is to believe. Di ba? Baliktad po nung sa ng mundo, no? To believe first and you see. Titiwala ka ba sa Panginoon na kahit hindi mo nakikita, hindi mo nararanasan, o hindi mo na aaninag? It's a matter of faith, mga kapatid. Dalangin ko sa umagang ito na na-encourage tayo. Ayan. Okay, na-challenge tayo na patuloy na mag-share ng gospel sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga kapatid. Hallelujah. Good morning na po. Ayan, Brother Nilito, Brother Nestor, good morning. Pastor Perseus, good morning. Sister Alicia, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. At gawin pong mabunga ang maghapon ng Sabado at samahan tayo ng Panginoon sa lahat natin gagawin. Father God, thank you Lord, for you are the way maker. Even when I don't see it, Lord, you are working behind the scene. Even when I don't feel it, you are moving. Make a way in the areas of my life that seems impossible. Strengthen my faith to trust your timing and your plan. Guide me, Lord. Protect me, Lord. And open doors you have prepared for me. Make us a channel of your spiritual blessing, of your word, O God, sa lahat ng tao sa buong mundo. Father God, dalayan ko din po sa aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Kami po ay nagkakaisa at naniniwala at nananampalataya, Panginoon, na you are sovereign sa aming pong bansa, Panginoon Lord. Hindi mo hahayaan na hindi namin makita yung opportunity, yung fresh start, yung new beginnings na pinangako mo sa amin, Panginoon. Yes, may mga kaguluhan, may mga circumstansya, may mga pagsubok. But Lord, your promise will never fail. You are the way makers. You are never failed since the beginning, Lord God. Thank you so much for that assurance, Panginoon, Lord, sa araw po nito. Salamat po at dalayan ko din po sa aking pong mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdaman physically. Lord, I pray in Jesus' name, touch their lives, Lord, at ipadalin niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, by stripes we are healed in Jesus' name. Ganun din, Lord, salamat po sa aking mga kapatid ngayon ngayong araw na ito na nagdidiwan ng kanilang mga anniversaries, birthdays, Lord God. Kami po ay nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po na ito. Pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly above all we ask or imagine according to the power that works within us. Salamat po, Panginoon Diyos, sa araw na ito. By the love of the Father, and by the saving grace of the Lord Jesus Christ, and by the sweet fellowship of the blessed Holy Spirit, be with us all today, now and forever. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Salamat po sa inyo. To God be all the glory. Yan, good morning na po. Father Boyet from Riyadh. Yan. Yan, good morning na. Sister Mary Amoto Puentes, magandang umaga. Yan, purihin po ang Diyos araw nito mga kapatid. And to God be all the glory.